Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga taga-subaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG. Maging sa lahat ng mananampalataya sa buong mundo at maging sa ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan. Magandang araw po at masayang pakikinig sa araw na ito. Patuloy po tayong mag-aaral sa salita ng Panginoon at patuloy po tayong kakain ng ating morning manna na sa ganun po ay mapapalakas tayo sa ating paglilingkod. Aklat po ng Panaghoy or Lamentation uli, chapter 5 verses 1 hanggang 22, isang chapter po ang babasahin natin. Gunitain mo, Yahweh, ang nangyari sa amin. Malasin mo ang sinapit naming kahihiyan. Ang aming manay ibinigay sa mga dayuhan at aming tahanan na may ipinagkaloob sa mga taga-ibang bayan. Ang aming mga amay pinatay ng mga kaaway, kaya balo ang aming mga ina. Kailangang bayaran namin ang tubig na aming iinumin. Pati ang panggatong ay aming binibili. Pinagtatrabaho kaming parang mga hayop, hindi man lamang pinagpapahinga. Para magkaroon ng sapat na pagkain, ay halos magpapalimos kami sa Ehipto at Assyria. Nagkasala ang aming mga magulang, at ngayong wala na sila ay kami ang nagdurusa. Mga alipin ang namamahala sa amin. Walang makapagligtas sa amin mula sa kanilang mga kamay. Nalalagay sa panganib ang aming buhay sa paghahanap ng makakain dahil sa aming mga kaaway. Dahil sa matinding gutom nag-aapoy ang aming katawan para kaming nakalagay sa pugon. Ang aming mga may bahay ay ginahasa sa Siyon. Ang mga dalagay pinagsamantalahan sa mga bayan ng Huda. Ginagapos at ibinibitin ang mga pinuno. Hindi na pinakukundanganan ang matatanda. Ang mga kabataang lalaki pinagigiling na parang alipin. Nakukuha sa bigat ng pasan nilang kahoy ang mga batang lalaki. Ayaw nang magpulong ang matatanda ng bayan. Ayaw nang tumugtog ng mga kabataan. Naparam ang kagalakan sa aming puso. Ang aming pagsasaya ay naging pagdadalamhati. Walang nalalabis sa aming ipinagmamalaki. Tayo'y nagkasala at ngayoy nagdurusa. Nanlupaypay kami at nagdilim ang aming paningin. Pagkat iniwan ng tao ang bundok ng Siyon. Mga asong gubat na lamang ang naninirahan doon. Ngunit ikaw, O Yahweh, ang hari magpakailanman. Mananatili sa lahat ng salinlahi ang iyong luklukan. Kay tagal mo kaming pinabayaan, kailan mo kami aalalahanin uli. Ibalik mo kami sa dating kaugnayan sa iyo. Talaga bang itinakwil mo na kami? Sukdulan na bang talaga ang galit mo sa amin? Sa araw po na ito ay pag-uusapan natin itong dalangin nila ng paghingi ng awa sa Diyos or a prayer for mercy. Nagmamakaawa po ang bayan ng Israel sa pamamagitan po ni Jeremiah. Sa panaghoy nga po na ito, sinabi ni Jeremiah na ang aming mga kabataan ay grabe ang pang-aalipin na nangyayari. Maging ang mga matatanda ay hindi na nagpupulong. Ang ibig pong sabihin nito ay nawawalan na sila ng plano para sa bukas dahil nga po sa mga pangyayari. Dumarating po ba tayo sa punto ng buhay natin na para bang wala ng pag-asa? Na para bang wala ng ganang magplano kasi kahit anong plano, palpak ang kahihinatnan. At kahit anong trabaho, parang ubos lang lahat ng ating natatanggap. Ito po ang nangyari sa bayan ng Israel. Na maging ang kanilang mga pinuno ay hindi na po nagpaplano, hindi na po sila nag-iisip patungkol po sa bukas, kundi ang kanilang tinitingnan nilang ay yung presente nilang kinalalagyan, yung present condition na meron sila. Nagkaroon po talaga sila ng matinding paghihinagpis, matinding kapighatian dahil po sa mga pangyayari sa kanilang bayan at dahil po sa pangyayari sa kanilang mga tao. Maging ang tahanan ng Diyos, maging ang lugar na kanilang pinagtitipunan para sambahin ang Diyos, ay wala na rin nanambahan doon. Mga asong gubat na lamang ang nanirahan.
At meron pong isang verse dito na talagang na nagkaroon ako ng bagong inspiration. Yung sinabing, ayaw ng tumugtog ng mga kabataan. Pinapakita lang po dito na song is an expression of joy and happiness. God is asking His people na muling manumbalik sana ang mga awit sa ating mga labi. Muling babalik ang mga panahon na habang tayo nagtatrabaho, puno tayo ng ngiti. Ng ating mga puso ay nababalot ng kasiyahan habang umaawit sa Diyos. Kasi po ang pag-aawit po para sa Panginoon ay maghahatid ng kasiyahan sa Diyos. Ang sabi po ng Biblia, the joy of the Lord is our strength. Nagkakaroon tayo ng lakas sa panahong ang Diyos ay nagagalak sa ating mga ginagawa. Sa anong paraan po magagalak ang Diyos? Sa mga pagpupuri at pag-aawit. Huwag nawa sanang mawala sa ating mga labi ang mga ngiti. At huwag na sanang mawala mula sa ating mga bibig ang mga papuri at pag-aawit. Dahil po, dito po nakasalalay ang ating lakas. Kung tayo po ay mamumuhay sa kalungkutan, puro negatibo na ang lumalabas sa ating bibig, at nawawala na ang pagtutugtugan, nawawala na ang kasayahan, nawala na ang pagpupuri sa Diyos, ang mangyayari po niyan, lalo tayong malulugmok doon sa ating kinaroroonan. Nawala na ang kagalakan sa mga puso ng mga Israelitas, nawala na parang ang kagalakan, at yung pagsasaya nila ay napalitan na ng pagdadalamhati. At alam natin na wala na silang pwedeng maipagmalaki dahil nga po ang buong bayan ay nagdurusa sa kanilang kinalalagyan. Napakasaklap po. Kung basahin niyo po ang buong panaghoy, sasakit ang dibdib ninyo habang patuloy kayong magbabasa. Dahil nga po sa kinahihinatnan ng Israel. Tandaan po natin na ang pangyayaring ito ay hindi lang basta automatic na nangyari sa kanila. It is a gradual process. Nag-umpisa po sila doon sa time na umalis sila sa Panginoon at humiwalay at nagsimba ng iba-ibang Diyos-Diyusan. Kaya po, ating mapapansin na ang pagkakasala at pagkalugmok ng isang tao ay hindi po yan automatic na nangyari sa isang tao. Dahan-dahan po yang nangyari sa buhay natin. Mag-umpisa sa isang Kristyano, mag-umpisa po yan sa ganito. Nawawalan na tayo minsan ng gana sa pagsisimba. Doon niya nag-uumpisa. Isang absent sa susunod na linggo, hindi ka na makapagsimba. Ang karugtong niyan, mawawalan ka na ng gana sa pananalangin. Tapos, susunod na yung hindi na tayo nag-aayon, no? Katagalan, yung bibig natin napupuno na ng pagmumura. Then, ang mangyayari later on is, yung buhay natin ay hindi na magiging kaaya-aya sa harapan ng Diyos, hindi na maging pagpapala. Kaya po, dahan-dahan po na mangyayari yan. Eventually, with what will happen is, we will become far from God. At tulad po ng nangyari nga sa bayan ng Israel, na sila ngayon ay nagdurusa, hindi dahil sa isang ginawa nila, kundi sa patuloy na pag-iwan sa Diyos, sa patuloy na pagpalit sa Diyos sa mga bagay sa mundo. Imbis na Diyos sana ang kanilang pakikinggan, iba ang kanilang pinapakinggan. Kaya po bilang isang Kristiyano, dapat din tayong matuto at malaman ang mga bagay na ito, na ang Diyos minsan ay hindi nakikinig sa ating pananalangin. Bakit? Dahil sa kasalanang ating nagawa. Humihingi nga sila sa Panginoon. Sila ay nagsusumamo. Humingi sila ng awa sa Diyos. They are praying for mercy. But at this moment, God's ear is hidden from them. Why? Because of their sins. Dahil sa kanilang mga kasalanang ginawa. Kaya natakpan ang tinga ng Diyos at hindi na sila muling narinig. But the good news is this. While it is still the right time, while there's still time, you can come to Jesus and kneel down right now and say, Lord, forgive me and give me another chance. Yun po ang maganda sa panahon natin ngayon. You can still come to God and pray for prayer for mercy. Ito po muli si OG Solitario, muling magpapaalala na sa araw-araw na pamumuhay,
Kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna.